Pasigenyo, magandang araw. Kasalukuyan ay nandito tayo sa Karangalan Phase 2A kasama si Kagawad Eric Torino ng Barangay de la Paz. At ganito ang kanilang sitwasyon ngayon patungo sa evacuation center. Makikita na meron pa ring tubig baha at hanggang tuhod pa rin ito. Kahapon, nakuha natin ang ulat o ang impormasyon na halos hanggang dibdib ang tubig baha dito sa nasabing lugar. Merong 440, tama ba ako, Kag? Mahigit. 445. Hingan lang natin ng ilang mga detalye si Kagawad. Ayan, unang-una maraming salamat, no? Kasi bihira po talaga yung nakakadalaw ngayon sa amin. Nakita nyo naman yung sitwasyon, no? Kaya nagpapasalamat po kami. At least nakikita ng ibang barangay natin na ito yung kalagayan din ng mga aming kabarangay dito sa De La Paz. Sa ngayon, meron po tayong 110 families and 445 individuals sa ating pong evacuation site dito po sa Karangalan Covered Court, no? Yun lang. Thank you po sa mga nagpapadala ng tulong. Siyempre sa ating Mayor Vico at sa Pasig LGU. Salamat po sa mga tulong na pinapadala, yung mga pagkain. At sa mga ibang nakadalaw, kay Consi Angelo De Leon, sa office po ni Consi Hala Cory, kila Ma'am Karina, thank you po sa inyo. Kasi medyo mahirap po talagang pumasok. Even si Mayor po, nangangamusta. Sinabi ko nga, ito po yung sitwasyon ngayon. Kaya medyo mahirap po talagang abutin dahil medyo may kataasan po yung pagbaha. Dito sa De La Paz, ilan po yung ating evacuation ito? Sa ngayon, we only have one. Kasi ito lang po talaga kasi yung medyo prone talaga sa barangay po namin, itong Karangalan. Ating pong mga evacuees, mga mula po sa ang Purok Bantawag o? Mostly sa kanila is galing po sa YAP compound. Dito po sa loob po ng Karangalan. Ilan po kaya ang population doon? Sa ngayon, hindi ko masabi yung eksakto. Pasensya na kasi medyo marami talaga sila. Marami rin matitigas yung ulo na ayaw umalis. Kaya yun yung isang naging problema namin. Kaya kahapon, hirap na hirap ang ating mga security force doon sa mga ginawang rescue missions kasi ang lakas ng ulan, ang lalim ng baha. Yung iba ayaw talagang umalis. Mas gusto nila yung hintay pa nilang tumaas. Even sa Barangay Santolan, ganun din na naging problema. Kaya kawawa din yung council doon, no? Sa dami ng problema. Sana sa susunod, pag nagbigay kami ng warning at ano man yung mapanood nila, mabalitaan na ito na yung bagyo, wag na po nating intayin na tumaas pa yung baha. Sana magpusa na po tayo. Makinig po sa mga barangay officials and sa Pasig LGU. So ngayon po puntahan natin. Yes po, dito po. Para makita. Thank you po. Balikan ko kayo mamaya, Kagawad. So ating nakapanayam si Kagawad Eric ng Barangay de la Paz at gaya ng kanyang sinabi, ito yung sitwasyon dito ngayon sa kanilang lugar. Medyo kaya naman siyang lakarin kung tutuusin, ngunit hanggang tuhod pa nga itong tubig baha. At ayon sa ating nakuhang impormasyon, mahigit 400 na mga individuals ang nandito ngayon sa evacuation center. Aalamin natin ang kanilang sitwasyon at kaya tayo nagtungo dito, ihahatid ang kanilang pagkain para sa tanghalian ng kagawad at ng barangay. Patuloy naman ang pag-alalay sa kanila ng kanilang barangay captain na si Dietmar Acaw Romualdez at gayon din ang ilang mga private individuals na kusa na nagpapaabot ng tulong. Kanina nakuha natin yung ilang impormasyon din mula kay Kagawad Eric na talagang nagtulong-tulong ang mga residente upang masagip o mailipat itong mga evacuees sa center na ito. Ang mga rescuers, ang mga taga-barangay at maging ang mga volunteers ay talagang nagbayanihan upang mailigtas yung iba mula bata hanggang matanda.